So, bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Banal at mahabaging Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito, sa inyong dakilang kaligtasan. Sa umagang ito, nandito po kami sa inyong harapan upang makinig ng inyong banal na salita at magkaroon ng banal na fellowship sa pangalan ng Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa oras na ito, sa aming pagkikinig ng inyong salita, sa mga dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok. Bigyan niyo po kami ng kalakasan at karunungan at kapayapan sa puso upang magampanan po namin ang katungkulan ng isang Kristiyano sa mundong ito na ipahayag ang Ebanghelyo sa mga maraming naliligaw na kaluluwa. Maraming pagsubok at pag-uusik at kahirapan ay dumarating po sa aming buhay. Ganun pa man, Panginoon, naniniwala po kami na hindi po kami pinababayaan ng Diyos. Sa oras na ito, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa. Gamitin niyo po kaming lahat upang matupad po ang inyong maluwalhating kalooban sa aming buhay. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. Okay, buksan po natin ang ating Biblia, Roma chapter 12. So, Roma chapter 12, verse 9. So, Roma chapter 12, verse 9. Isang talata lang po, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang pag-ibig ay maging walang pakukunwari. Kapuutan ninyo ang masama, panghawakan ang mabuti. So, ngayon po ay pangalawang session patungkol po sa Roma chapter 12. So, last time po ay verse 1 and 2 hanggang verse 8 ay pinag-aralan po natin. So, Roma chapter 12. So, Roma chapter 12 ay isa sa mga pinakamahalagang chapter sa Biblia dahil dito po ay kompleto na po yung ating Christian living. So, chapter 12 verse 1 and 2. So, yung last session po, yung topic po natin ay living sacrifice. So, naalala niyo po ba? Living sacrifice, yung handog na buhay. Okay? So, ibig sabihin, habang buhay pa tayo sa mundong ito, may purpose ng Diyos sa ating buhay. Habang buhay pa tayo, may kalooban ng Diyos sa ating buhay. So, yun ang dapat matupad. Hindi po yung ating sariling plano o sariling kalooban. Alam niyo po ba, maraming namatay kahapon. So, kahit hindi po natin silang kilala, pero sa buong mundong ito, sa buong mundo, o dito sa Philippines, meron pong namatay kahapon. Hindi po sila nakaabot hanggang ngayon. So, maaari po, itong araw ay magiging huling araw sa ating buhay. O maaari po, mga isang buwan pa lang natitira o isang taon lang natitira, hindi po natin alam kung hanggang kailan po tayo mabubuhay. Yung buhay po ng isang tao ay nasa kamay ng Diyos. Kaya pagdating po natin sa kamatayan ng isang mahal po natin sa buhay, so lumalalim po yung ating isip patungkol sa buhay. Ano ba ang dapat kong gawin habang buhay pa ako sa mundong ito? Kayong buhay na handog, yung living sacrifice, ay verse 1,
Sinabi po dun sa verse 1, ialay mo ang inyong katawan, ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, kasiya-siya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Yung worship, sa ibang translation, yung living sacrifice, o reasonable service, o mga worship, tinatawag din po natin Lord's Day service, o Sunday, Lord's Day service. Yung living sacrifice po ay hindi po sa linggo lang, hindi po sa church lang. Yung living sacrifice po ay dapat mangyari sa ating buong buhay, whole life. Okay? So, tandaan po natin yung dalawang keywords. Dalawang keywords po ito. Sana tandaan po natin. So, a living sacrifice. So, ito po ay whole life. Whole life, yung buong buhay ng isang taong ligtas. Hindi lamang sa linggo. Hindi lamang sa church. Okay? Yung buong buhay po natin ay dapat ialay sa Diyos. Pero, di ba, alam po natin, maraming Sunday Christian. Parang Sunday lang sila Christian. O nasa church, kapag nasa church, Christian sila. Pero pag nasa bahay, hindi na. So, yung mga buhay, yung pamumuhay, yung pananalita, yung character, so lahat ng ating inisip, yung ating ginagawa, so, yun po ang sa harapan ng Diyos, hindi po sa harap ng tao. So, yung buong buhay po natin, ito po yung dapat ialay natin sa Diyos, yung buong buhay. So, Pastor, kung ganun, bakit kailangan po ganitong mga gathering? Hindi pwede sa bahay lang tayo. Basa lang Bible o pray lang, sarili. Hindi pwede ganun. Kung buong whole life ay ialay sa Diyos. Hindi po. Yung ganitong mga gathering ay napakahalaga rin. So, bakit kailangan po ganitong mga gathering sa church, sa isang mga specific, yung isang lugar, tapos isang mga naka-fix na oras. Yung ganitong gathering po ay mga charging po ito, charging station. So, para ma-recharge po tayo, para diesel o gasolina tayo. Kung wala pong ganitong mga gathering sa church, kung ikaw lang nag-isa, halimbawa sa bahay, pwede po manood sa bahay, sa mga TV lang. So, alam po ng Diyos yung ating puso, pero bakit kailangan po ganitong mga gathering? Ito po yung mga charging time. Okay. Yung dito po may sermon, may message, may salita ng Diyos, may fellowship sa mga kapatiran, mga sharing, testimony. So, doon po, lumalakas po tayo, yung charging po tayo. Tapos, pagbalik po sa bahay, tuloy-tuloy po yung worship. Kahit umuwi po tayo, pag umuwi na tayo, tapos na po yung worship natin? Hindi po. Kahit umuwi na tayo, tuloy pa rin yung worship po natin. Kahit ako lang nag-isa sa bahay, tuloy pa rin po yung worship po natin. Tuloy pa rin. Tandaan po natin itong mabuti, yung ating living sacrifice, Christian living, ay hindi pwede tapos. After itong mga Lord's Day service, tapos na. Pag umuwi, so, ibang mga kilos, ibang kilos. Dito sa church, parang solemn tayo, banal tayo, pero pag umuwi na, so iba na yung ating kilos. So, hindi pwede ganon. Hindi pwede. Yung anumang ginagawa po, yung isip po natin dito sa church, o inisip po natin dito, o ginagawa po natin, ay dapat tuloy-tuloy. Ganon din po sa church, sa bahay, sa school, sa trabaho. Yun po yung true worship. Pero marami mga Kristiyano po, so-called Christian,
Yung problema sa kanilang buhay, sa church lang, solemn, sa church lang. Okay? Sa church lang, sincere po sila, sa testimony sa church ay maganda, pero pag nasa bahay na, pag nasa school na, kapag nasa kasamang mga barkada, iba na, iba na. Hindi po genuine yung kanilang worship. Alam po ng Diyos yung ating puso, kaya sa living sacrifice, isang napakahalagang concept, whole life ito, whole life. Yung buong body po natin, yung lahat ng oras po natin, yung buong body. So, pangalawa, sa living sacrifice, ano po yung mahalaga? Dapat, ayon po sa kalooban ng Diyos. Ayon po sa kalooban ng Diyos. Ito po ay mahalaga din po. Hindi po dapat ayon po sa kalooban ng Diyos. Kaya verse 2, sabi po doon, huwag ninyong tularan ng salibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. So, mahalaga po yung kalooban ng Diyos. Yung ating living sacrifice, yung ating Christian living, okay, sa una, whole life. Okay, whole life. So, pangalawa, ayon sa kalooban ng Diyos. Kung gusto ng Diyos, gagawin. Kung ayaw ng Diyos, aalisin. Okay? Malinaw na po? Kaya yung living sacrifice ay malayo sa Sunday Christian. Yung Sunday Christian po ay mahirap po iaalay yung sariling buong buhay. Isang isang paana lang. Isang paana lang sa Diyos. Yung ibang mga main body ay sa akin, sa pamilya, ganun pa rin. So, verse 1 and 2, ito po yung mga living sacrifice. 3 and 8, so verse 3 hanggang 8 po, ito po yung patungkol sa church, iglesia. Iglesia. Verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay verse 5, 3, 2, 1. Kaya tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. So, ito po yung isang napakahalagang secret po ng yung katawan ni Kristo, iglesia. Yung living sacrifice ay hindi pwede mangyari kapag ako lang nag-isa. Yung living sacrifice ay mangyari in the church. Isang bahagi tayo ng church. So, marami tayo na marami, isang katawan kay Kristo. Ito po yung napakahalagang secret o mystery. Maraming body, lahat ng body ay kumukonekta sa isang katawan, tapos sumusunod sa utos galing sa ulo. Kaya yung ating position po sa harapan ng Diyos, isang bahagi ng katawan. Isang bahagi ng katawan. Ano po yung bahagi ng katawan ninyo? Ano ang position natin? So, yung mga mothers group dito, ano po yung position nila? So, ano po yung mga cooking po sila, tapos nagsaserve po sila sa atin. Tapos, meron din po yung mga bahagi ng tatay. Yung position po ng tatay, katungkulan ng tatay. Meron din po yung position po ng mga young adults group, high school. Yung position ko, ano po yung position ko? Bibig. Madalas, nagsasalita ako. Meron din pong position ng kamay, position ng tenga, position ng mata. Meron din pong position na yung bahagi na hindi nakikita sa loob. Kaya hindi nakikita, pero mas mahalagang position. Yung choir, yung Anong position po nila?
ay kanta. Pastor, wala akong posisyon. Meron ho ba ganung katawan na walang hiwalay sa katawan? Meron po ba? Pag hiwalay na, anong mangyari? So, mabubulok pag hiwalay na. Lahat ng body ay nakadikit sa katawan, tapos may posisyon, may trabaho. May posisyon, may trabaho. Walang bahagi na walang trabaho. Kaya ang mahalaga po dun sa verse 3, so may sukat ng pananampalataya, may sukat ng pananampalataya. So ibinibigay ng Diyos sa atin yung mga trabaho ayon po sa ating sukat ng pananampalataya. Pag masyadong mabigat na trabaho ay hindi kaya. Kaya hindi po yung ibinibigay ng Diyos sa atin kapag sobrang bigat. So, kaya lang kaya. Kaya kahit anumang mga ministry na ibinibigay ng Diyos sa atin, inobserbahan ko po yung mga kapatiran kung gaano kalaki po yung pananampalataya niya, sukat, para binibigyan po sila ng mas tamang bigat na ministry. Pero minsan, ayaw nila gawin yung mga ministry. Kung ayaw nilang gawin, so anong ibig sabihin? Tamat. Okay. Hindi po yan humble. Tamat sila. Tamat. Okay. Ayaw mag-sacrifice. Ayaw ialay. Ayaw ialay yung buhay niya para sa Diyos. Meron din pong case na mas gusto nila mas mataas na, mas malaking posisyon. Mas gusto niya yung mas malaking ministry, mas nakikitang ministry. So, hindi pwede, hindi maganda. Kailangan po natin hanapin kung ano po yung tamang sukat sa ating pananampalataya. Dapat doon po tayo magstay, tapos sumunod sa utos ng ulo ng Diyos. So from verse 9 po ngayon. So from verse 9 hanggang 21, ito po yung mas practical yung instruction patungkol sa living sacrifice. Ano ang gagawin natin? So, kung titingnan po natin mabuti, from verse 9 hanggang 21, so, para makuha po natin yung mga main idea po dito. So, maraming beses po kailangan basahin. Kung mga dalawa lang basahin po ninyo, mahirap makuha. Kaya kailangan maraming beses basahin po natin, tapos yung pag-aralan, para makita po natin dito kung ano po yung mga main idea po dito. Kasi po yung sulat po ni Apostle Pablo, hindi lamang dito sa Roma, pati maraming ibang mga sulat po ni Apostle Pablo, nakikita po natin halos yung mga same teaching patungkol sa church Christian living. Hindi lamang po dito. Kaya i-compare po natin mga ilang verses magmula kasamang Roma chapter 12. So, ano po yung unang nakikita po natin? Verse 9. Pag-ibig ay walang pakukunwari. Genuine love. Walang pakukunwari. Kapuutan ninyo ang masama, panghawakan ang mabuti. Yung unang kailangan po natin ay, isusulat ko po dito. So, para so, love without hypocrisy. Yung genuine love, genuine. So, napakahalaga po yung love. Yung true love, genuine love. Tapos, kapuutan ang masama, panghawakan ang mabuti. Okay? Holiness.
Yung pag-ibig sa yung holiness, ito po yung napakahalagang yung katangian ng isang Kristiyano. Okay? Genuine love. Dahil ang Diyos po ang walang pakunwari, dapat sa ating Christian living ay dapat walang pakukunwari. Yung kunwari, alam po natin kunwari. Kunwari, mayroon po ba kunwari sa pag-ibig? Yung pag-ibig na may kunwari, mapapansin po natin o hindi? Yung pag-ibig na may kasamang pakukunwari. Okay? Pag-ibig na may kasamang pakukunwari. Napapansin po ba natin ito? Sa katagalan, mapapansin. Sa maiksing panahon, madadaya tayo. Madadaya po tayo sa pag-ibig na kunwari. Sa maiksing panahon, I love you. I love. Minamahal niya ba ako? Pero sa action, wala. Pag-ibig pa, yung tunay na pag-ibig. Sa bibig lang, pag-ibig. Pero walang sacrifice, walang action. Yung totoo ba yung pag-ibig niya? Hindi. Okay. Sa maiksing panahon, madadaya po tayo ng ganitong mga pag-ibig na may kunwari. Pero sa matagal na panahon, so mapapansin po natin, ay hindi totoo. Hindi totoo yan. Hindi tunay. Changing love. Changing. Ganon din po yung ating pag-ibig sa Diyos. Maraming tao nagsabi, minamahal kita. Mahal kita, Panginoon. So, yung Christian living po ay all about love. Love your God with all your mind, with all your heart, with all your strength. Love, pag-ibig. Love your neighbor as yourself. So walang pagkukunwari doon. Love your God with all your heart, with all your mind. Kung may kasamang pagkukunwari, napapansin po ito agad ng Diyos. Ay, hindi tunay. Ayoko na yung mga tunay. Hindi totoo. Love your neighbor as yourself. Yung pag-ibig po ay dapat genuine. Yung genuine, yung tunay na pag-ibig, ano po yung katangian ng tunay na pag-ibig? Consistent, tuloy-tuloy. Hindi pabago-bago. Yung commitment, consistent. Yung observation ko po sa Christian living, sa matagal na Christian living, yun po yung mga observation ko po sa daming mga nagsabing ligtas, nakaklaim ligtas, mahal daw nila ang Diyos. Sa una, mainit sa una. Mainit po sila sa una. Okay? Parang totoo po yung kanilang pag-ibig, parang totoo. Sobrang sigasig, parang Apostol Pablo po sila. Maganda po yung kanilang testimony, maraming alam. Sobrang sigasig, sobrang init sa una. Pero habang tumatagal po sila, okay, yung totoong puso po nila ay lumalabas. Totoong puso. Okay. Yung salvation po ay isang bini, hindi lamang po sa head knowledge, hindi lamang po sa knowledge sa ulo. Yung salvation po ay isang bini. Doon po sa bini, may buhay. Kahit maliit po siya, isang bini ng salita ng Diyos ay nahulog sa aking puso. So, kapag handa na po yung ating puso, nung nahulog na po yung bini ng Ebanghelyo, doon po nagumpisa po yung pananampalataya. Sumisibol po yung faith ko. Siyempre, sa buhay po natin, ang daming mga pagsubok nangyayari. Tama po? Daming mga pagsubok, problema. Yung buhay po natin ay punong-puno ng pagsubok. Walang taong walang pagsubok. Mga sakit, mga disgrasya, yung mga problema sa family. Doon po, lumalabas yung ating totoong puso. Doon. Okay.
Habang dumadaan po tayo sa maraming mga pagsubok sa buhay, doon po lumalabas yung ating genuine love. Genuine. Paano po? Consistent. Tuloy-tuloy. Consistent. Kahit bagyo, kahit malakas na hangin, kahit magandang panahon, kahit rainy season, kahit dry season, kahit winter season, summer season, tuloy-tuloy. Yun po yung evidence ng genuine love. Kaya sa una, maraming mga nagsabi, ligtas, mainit po yung kanilang faith, pero habang tumatagal po, katulad po ng isang bini na nahulog sa batuhan, sa sandaling panahon nagalak, pero dahil hindi nakaugat, pagdating sa pagsubok, okay, tumalikod agad. Tumalikod. Kaya minsan po, nare-remind ko po sa inyo, mga kapatiran, okay? I-check natin yung ating salvation. I-check po natin yung ating faith. Baka madaya po tayo ng ating sarili. Baka madaya po tayo ng ating sariling isip, ay ligtas na ako, matagal na ako ligtas, kaya lang, yung unang sigla ay wala lang. Okay? May malamig na lang konti. So, delikado po yung delikado. Kailangan po natin check-in po yung ating sarili lagi kung nasa tamang relation ba ako sa Diyos. Hindi po yung alam. Yung alam po ay hindi mahalaga. Yung relation ko po sa Diyos ngayon. Okay ba yung relation ko sa Diyos ngayon? Hindi po yung knowledge. Okay? Relation po natin sa Diyos. Yung ating Christian living ba ay buhay. Buhay. Hindi yung mga plastic. Kunwari, plastic. Kaya yung una, pag-ibig ay maging walang pagkukunwari, kapuutan ninyo ang masama, panghawakan ang mabuti. Kaya sa ibang verse, Awit chapter 1 verse 1, tingnan po natin, Awit chapter 1 verse 1. Awit chapter 1 verse 1. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan, nagpubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. So, mapalad ang taong hindi lumalakas sa payo ng masama. Okay. So, kapuutan mo ang masama, kapuot. Yung unang sintomas po, lahat po ng mga Kristiyano, meron po tayong puot sa kasamaan. Puot. Ibig sabihin, hindi na tayo masama sa dating pamumuhay. Hindi na po tayo masaya sa kasalanan. So, sensitibo yung ating buti, sensitibo yung ating isip, puso, kaya yung puot, may puot sa kasamaan, tapos may hangarin sa kalooban ng Diyos. Ito po yung pagnanasa ng banal na spirito. Banal na spirito. Isang taong ligtas, may puot sa kasamaan, tapos may hangarin sa kalooban ng Diyos. Kaya mapapalat ang tao hindi lumalakas sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. Isa pang verses, Isaiah chapter 52 verse 11. Isaiah chapter 52 verse 11. So Isaiah chapter 52 verse 11 po.
So, pwede po natin ito basahin. 3, 2, 1. Kayo'y humayo. Kayo'y humayo. Kayo umalis doon. Huwag kayong humipo ng maruming bagay. Kayo'y lumabas sa gitna niya. Kayo'y magpakalinis. Kayong nagdadala ng mga sisidlang ng Panginoon. So, kayo humayo. Kayo ay humayo, umalis doon, huwag kayong humipo ng maruming bagay, kayo lumabas sa gitna niya. Ito po yung position ng isang taong matuwid, position ng taong ligtas. Depart. Umalis ka dyan. Umalis ka dyan. So, huwag kayong humipo ng maruming bagay, lumabas sa gitna nila. Ito po yung separation, ito po yung holiness. Holy life, ito po ay isa sa mga instruction po ng Panginoong Jesucristo. Kayo ay magpakalinis, kayong nagdadala ng mga sisidlang ng Panginoon. Lalo na po yung mga nasa ministry, tagadala ng sisidlan ng Panginoon. Ito po yung mga ministry po nila. Lalo na po yung mga nasa ministry ay kailangan po magpakalinis. Yung clean vessel. Kung gusto po natin gamitin po ng Diyos, gusto pa natin lumago sa ating faith, gusto pa natin gamitin ng Panginoon, kailangan po tayo magpakalinis, magpakabanal sa ating buhay. Kapag may kasamang dumi, kasamang mga makamundong kasalanan, kasamang mga bagay na hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos, ay growing, ay walang mangyari growing. Saka yung mga gamitin po ng Diyos ay hindi din po mangyayari. So, Ephesians chapter 5. So, Ephesians chapter 5, verse 8 po. Magmula verse 8 hanggang medyo mahaba po, kaya Ephesians chapter 8 hanggang magmula verse 8, babasahin ko po mga ilang talata. Sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakat kayo gaya ng mga anak ng liwanag. Sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan, na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos. Huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito. So verse 14. Sapagkat anumang bagay na nakikita ay liwanag, kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, at bumangon mula sa mga patay, at si Kristo ay magliliwanag sa inyo. So, gumising ka. Ito po yung sinasabi ng Diyos lahat ng mga Kristiyano. Yung tulog, ikaw na natutulog. Bumangon ka sa mga patay. Sino po yung patay? Unbelievers. Unbelievers, yung mga taong hindi ligtas ay patay. Yung kanilang espiritu sa harapan ng Diyos. Kaya, kailangan ipanganak muli sila. Born again muna sila. Pero sino po ito natutulog? So, Christian po siya o hindi? Christian. Ligtas na, pero tulog. Anong ibig sabihin tulog? Tulog sa makamundong bagay. Tulog sa mga makasalibutan, kaibigan. Sumasali sa kanilang ginagawa, walang hiwalay, walang separation.
compromising. Tulok po yan, tulok. Yung kanyang buti ay nagiging manhid, walang naramdaman sa puso. Tulok, kaya sabi ng Diyos, gising ka, gumising ka. Bumangon ka. Si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Kaya yung ating posisyon po ay anak tayo ng liwanag. Okay. Tandahan po natin, tayo po ay anak ng liwanag. Kaya yung holiness, saka yung pag-ibig, yun po yung pinakadalawang poste. Love and holiness. Kaya balik po tayo sa Roma chapter 12. So Roma chapter 12, verse 10 po, verse 10. Magmahalan kayo na may pag-ibig bilang makakapatid, sa pagpaparangal sa iba ay unahan kayo. Okay? Yung brotherly love, magmahalan kayo na may pag-ibig bilang makakapatid. So, makakapatid po tayo. So, brother and sisters. Okay? So, pagpaparangal, yung honor, igalang ang bawat isa. So, ibigin ang magbahalan sa bawat isa. So, magparangalan sa bawat isa. Unahan kayo. Ano yung ibig sabihin? Ikaw muna. Yun po yung ibig sabihin. Huwag kang maghintay. Huwag kang maghintay na may lumapis sa iyo. Ikaw muna umibig. Pero karamihan po, ano po yung ginagawa po natin? Hintay tayo. Dapat siya muna lumapis sa akin. Dapat siya muna, so magbigay ng kamay. Ayoko, ako muna. Dapat siya muna magbigay ng kamay sa akin. Bakit ganito? Dahil hiya o may tampo? So, hindi pwede. Ako muna magbigay ng kamay. Okay. Ako muna magbigay ng kamay. Ako muna lumapis sa kanya. Mangumusta. Okay. Hindi po, wag po tayo maghintay. Wag po tayo maghintay. Kung maghintay kayo, darating po si Jesus. Okay? Walang mangyari hanggang dumating si Jesus kung hintay lang kayo. Pero kung kayo po ay mauna, ay kumilos, lumapis sa kanila, sa mga unbelievers, iabot yung kamay po natin sa mga iabot yung ating kamay ng tulong, pag-ibig sa mga kapitbahay, sa mga kapatiran, doon po, ma-experience po natin yung pag-ibig ng Diyos. Kaya pagpaparangal sa iba ay makunahan kayo. So verse 11, basahin po natin verse 11, 3, 2, 1. Huwag maging tama sa pagsisikap, maging maalap sa espiritu, naglilingkod sa Panginoon. So, ano pa dito? So, huwag tamat sa pagsisikap. Yung alap, sabi dito, maging maalap sa espiritu. Maging maalap. Ano po ito? Maging maalap? Burning. Maalap. Maging maalap po tayo sa ating Christian living. Maalap. Huwag tamat sa pagsisikap. So, kamusta po ba yung ating Christian living? So, maalap. So, may apoy ito, di ba? Maalap. Maging maalap sa espiritu. Sa ating maglilingkod sa Panginoon.
Sa mga makalupang bagay, ay kailangan po tayo matutong masiyahan, kontento. Okay? Kaya dati po sinabi ko sa inyo, patungkol po sa mga kasiyahan. Halimbawa, ito yung mga kalahating tubig dito, kalahating tubig. So, kalahati, walang laman, kalahati lang. Masaya po tayo sa kalahati o ano po tayo? Okay? Kapag kalahati lang po, masaya po tayo dito? Hindi masaya. Pero pwede po tayo masihan sa kalahati? Kontento? Pwede po ba tayo kontento sa kalahati? Pwede. Sa kalahati, hindi tayo masaya. Sa ordinaryong buhay, hindi tayo masaya. Pero pwede po ba tayo magpasalamat sa kalahati? Pwede po tayo magpasalamat? Yes, yun po yung kasiyahan po natin. Hindi tayo masaya sa kalahati. Pag puno, doon po masaya. Pag puno, doon po masaya. Pag kumain tayo ng masarap, pag sa labas tayo kumakain, doon po masaya tayo, di ba? Kaya sa birthday, sa labas tayo, may handa para maging masaya. Pero habang pag kumakain tayo sa bahay, ordinaryong pagkain, isang ulam, tapos yung kain, isang ulam lang. Masaya tayo doon? Masaya o hindi? Hindi masaya. Pero magpasalamat tayo? Yes, magpasalamat. Yun po yung standard po natin. Sa mga karaniwang blessing, may damit tayo ngayon, kahit hindi mamahalin. So, hindi ako masaya sa ganitong damit, pero magpasalamat tayo, hindi? Salamat. Yung bahay po natin, hindi po maganda. Hindi po malaki yung bahay po natin, kaya hindi tayo masaya doon. Yung kwarto ko ay maliit lang, kaya hindi ako masaya doon sa maliit na kwarto. O minsan, wala akong sariling kwarto. Hindi ako masaya sa ganong mga sitwasyon sa bahay, pero pwede po ba tayo magpasalamat doon? Yes, pwede. Magpasalamat. Kaya sa makalupang bagay, sa makasalibutang bagay, ganun po dapat yung ating expectation. Kahit anumang sitwasyon, magpasalamat tayo. Sa anumang nangyari, magpasalamat tayo. Pero sa Christian living, gaano kataas po yung ating expectation sa Christian living? Saan po tayo kontento tayo? Saan po tayo kontento sa ating Christian living? Nag-attend ako sa Sunday, okay lang ako. Ganun lang po ba? Pag-attend sa Sunday, yun po ba yung mga expectation po natin? So, hindi pwede. Dapat maging maalap tayo sa ating Christian living. The more, gusto kong makilala ang Diyos. Gusto kong lumapit sa Diyos. Gusto kong lumago sa aking pagkakilala sa Diyos. Hindi pwede ngayon. Pag humarap ako sa Diyos ngayon, ganito, ay hindi pwede. Dapat lumago ako sa faith ko. Dapat lumago ako sa aking pagkakilala sa Diyos. Tapos yung mga mahal ko sa buhay hindi paligtas, hindi pwede ngayon. Tingnan po natin sa Bible kung gaano ka-ala po yung mga Christian sa Biblia. Apocalypse chapter 3 verse 19 po. Revelation chapter 3 verse 19. Apocalypse chapter 3 verse 19.
Verse 19, ang lahat na aking iniibig ay aking sinasaway at dinidisiplina. Ikaw nga magsikap at magsisi. So, ikaw nga magsikap. Dahil ito po yung Laodicea Church, ikapitong churches sa Revelation chapter 3, ikapitong churches. Ano po yung problema nila? Okay. Ano po yung problema sa kanilang Christian living? Verse 15, alam ko ang inyong mga gawa, ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig kong sana ikaw ay malamig o mainit. Okay. Hindi malamig, hindi mainit. Ano po yung problema? Kontento po sila sa half lang. Kontento po sila sa half lang. Dapat, kontento po tayo sa half sa makalupang bagay. Kahit hindi masarap na pakain, kahit hindi magandang suot, kahit hindi magagandang yung buhay ko sa mundong ito, okay lang dapat. Doon tayo kontento. Pero sa Christian living, hindi pwede masihan doon sa half. Dapat, painit po tayo, painit. Maala po tayo sa ating Christian living. Pero Laodicea Church, hindi malamig, hindi mainit, nasa half lang po sila. Ay, ganito, okay ako, ganito, okay. Nag-church ako, kahit paano, ligtas na ako, kahit wala akong gantimpala sa langit, okay lang. Ganun ho ba? Kahit paano, ligtas na ako, sa langit ako pupunta, kahit wala akong gantimpala, okay lang. Hindi ganun yung kalooban ng Diyos. Ay, pamilya ko, ligtas na. Pamilya ko, yung magulang ko, ligtas na. Kaya, okay lang sa akin. Walang akong gana sa evangelism sa ibang mga tao. Yung ating faith. So, bata pa tayo sa ating yung pananampalataya, so, hindi pwede kontento. Hindi pwede masihan po tayo sa aking kalagayan sa harapan ng Diyos. Si Hesus Kristo sobrang layo sa akin. Yung Apostol Pablo, yung buhay po ni Apostol Pablo sobrang layo. Yung mga maunang Kristiyano, yung kanilang yung kanilang sakripisyo, yung kanilang pananampalataya sobrang layo sa akin. Kaya dapat tumakbo ako para maging katulad po nila. Hindi pwede umupo lang, hindi pwede lakad lang. Yun po yung mga maalap na espiritu sa ating Christian living. Pangalawang Hari, chapter 13. Pangalawang Hari, chapter 13. Sa Lumang Tipan po, Pangalawang Hari, chapter 13. Verse 14 po. Nang si Eliseo ay nakasakit ng karamdaman na kanyang ikinamatay, si Joas na hari ng Israel ay pumunta sa kanya at umiyak sa harapan niya. Ama ko, ang mga karuwahe ng Israel at ang kanyang mga bayo. Sinabi ni Eliseo sa kanya, kumuha ka ng pana at mga palaso, at siya ay kumuha ng pana at mga palaso. At sinabi niya sa hari ng Israel, ilagay mo ang inyong kamay sa pana. At inilagay niya ang kanyang kamay, at inilagay ni Eliseo ang kanyang mga kamay sa mga kamay ni hari. 17. At kanyang sinabi, buksan mo ang bintana sa dakong silangan. Binuksan niya ito nang makagayoy. Sinabi ni Eliseo, panahin mo, at siya ay pumana. At kanyang sinabi, ang palaso ng pagtatagumpay ng Panginoon, ang palaso ng pagtatagumpay laban sa Syria.
sapagkat lalalaban mo ang mga taga-Syria at Afek hanggang sa sila ay inyong malipol. So verse ito po ay sinabi po ni Eliseo nung malapit na po siya namatay. So dinalaw po siya ng hari ng Israel, Joas. Tapos ito po yung isang propesya na ibinigay ng Diyos sa kanya sa pamamagitan po ni Propeta Eliseo. Lalalaban mo ang Syria, magtatagumpay ka. Magtatagumpay ka laban sa Syria, taga-Syria at Afek. Pero ang tanong, ang tanong, ilang beses? Gaano ka laki po yung pagtatagumpay? Yun po yung issue. So gusto po ng Diyos na lubos na magtatagumpay po sila laban sa Syria. Ganun po yung mga gusto ng Diyos mangyari sa kanila. Verse 18 po, siya ay nagpatuloy, kunin mo ang mga palaso. Kinuha niya ang mga iyon. Sinabi niya sa hari ng Israel, ipana mo ang mga iyon sa lupa, ay siya ay pumana ng 3 ulit at tumigil. Verse 19 po, ang tao ng Diyos ay nagali sa kanya at nagsabi, pumana ka sana ng 5 o 6 na ulit. Nang sa gayon ay mapabaksak mo sana ang Syria hanggang sa inyong malipol. Ngunit ngayon, pamanahin mo ang Syria ng 3 ulit lamang. Okay. Ilang beses po pumana si hari ng Israel? Ilang beses? 3 beses. Sa tingin nyo, 3 beses, sapat po o hindi? Kung kayo po ay pumana, mga ilang beses po kayo? 1 beses? 2? Para sigurado, double? Parang 3 po ay medyo marami na, 3 beses. Pero bakit nagalit pa si Eliseo? Nagalit siya. Si Eliseo ay kontento po sa 3 beses. 1, 2, 3. Sapat na ito. 1, 2, 3. 3 beses. Okay na, 3 beses. Yung ako ligtas, yung magulang ko ligtas, yung anak ko ligtas, hanggang dito lang. Sa mga 5 anak, ay 3 ligtas, ay 2 hindi pa ligtas. Okay na sa akin, 3 lang ligtas. Hindi pwede ganon. Nagalit pa si Eliseo. Bakit 3 lang? Bakit 3 beses ka lang pumana? Bakit ganun ka baba yung level mo ng expectation? Itaas mo yung level ng expectation mo, magtiwala ka sa Diyos at umasa ka ng malaking bagay. Kung may kapangyarihan ng Diyos sa Diyos, kung may kapangyarihan sa Kanya, palakihin mo yung prayer mo sa harapan ng Diyos. Sana yung lahat ng pamilya ko, sana lahat ng mga kamag-anak ko ligtas, pati po yung mga kaibigan ko, gamitin mo ako, Panginoon, para maligtas po silang lahat. Sana palaguin mo ako, Panginoon, sa aking faith, gamitin mo ako. Yung buong pamilya, yung mga kamag-anak ko, yung mga kakilala ko lahat, yung mga kaklase, yung katrabaho ko sa trabaho, kasama ko sa trabaho, lahat. Malaki po yung buksan yung ating bibig, okay? Doon pupunuin ng Diyos yung aking bibig. Kapag konti lang, mga konti lang. Ang tao ng Diyos ay nagali sa kanya, sabi, pumana ka sana ng 5 o 6 na ulit. 5 o 6.
maalap. Ito, maalap na espiritu. Maalap na espiritu. Burning spirit. Passion po ito. Passion. Marcos chapter 2. Bagong tipan, Marcos chapter 2. Verse 1. Nang siya ay magbalik sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya ay nasa bahay. Maraming nagtipon kaya wala nang lugar kahit sa may pintuhan. At kanyang ipinangaral sa kanila ang salita. May mga taong dumating na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng 4. Nang hindi nila ito mailapi sa kanya dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanyang kinaroroonan. Nang kanilang mabutas yon, ibinaba nila ang higaan, kinahihigan ng lumpo. Verse 5, basahin po natin, 3, 2, 1. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang inyong mga kasalanan." So ito din po isang napakagandang example, halimbawa ng maalap na espiritu. Maalap. So pagsisikap. Gagawa ng paraan. Kahit papaano, nung pumasok po si Jesus sa isang bahay, kumalat yung balita, kaya maraming tao ay nagtipon, kaya kahit nasa pinto ay walang lugar. So punong-puno na po yung bahay niya, sobrang daming tao ay pumasok na. Kaya may 4 na tao dumating, dala po ang isang lumpo, buhat ng 4, isang lumpo. Pero sa pagdating po nila sa pintuhan, ay sobrang daming tao, hindi pumasok, hindi makapasok sa loob. So, maaari po, doon po sila umuwi. Next time na lang, next time. Ngayon, puno na, maraming tao, hindi kasya. Maaari po, doon po sila umuwi. Pero sumuko po sila doon? Hindi sila sumuko. Okay? Nung nakita po nila walang daanan, walang makakadaan sa loob, so saan po sila tumingin? Sa taas. Sa taas. Okay? Kaya yung bubong, tinanggal po nila yung bubong. Okay? Ito po yung maalap na espiritu. Sabi ko, di ba maraming pagsubok po tayo, maraming pagsubok sa buhay. Minsan, maraming hadlangan sa atin, maraming hadlangan. Kailangan tumingin po tayo sa taas. So may paraan po doon, may paraan. Tinanggal po nila yung bubungan, tapos ibinaba po nila yung higaan. So doon po, nakita po ni Jesus yung isang nakahiga sa higaan lumpo. Nakita po ni Jesus yung pananampalataya ng 4. Yung 4 na tao, hindi po sila sumuko. Ito po yung maalap na espiritu. Kaya sa Roma chapter 12, balik po tayo sa Roma chapter 12. Verse 11, huwag maging tama sa pagsisikap.
maging maalap sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. So, huwag po tayo maging kontento sa ating Christian living. Kahit ano mang ginagawa po natin, kahit gaano kasigasig po tayo sa ating Christian living, pero compare po sa mga dating Kristiyano sa Bible or expectation po ng Diyos sa atin, yung kalooban ng Diyos, yung plano ng Diyos po sa atin, ay malayo pa. Malayo pa tayo. Kayo sigasig kayo ngayon. Maraming ministries nasa church, mga Sunday, nandito po kayo, pero huwag po kayo kontento sa ganitong Christian living. Hindi po yan kalooban ng Diyos. Yung plano yung kalooban ng Diyos sa inyo ay malayo pa. Kailangan pray muna, sana yung kalooban ng Diyos, sana mas lumapit po ako sa Diyos. Sana maging handa ako sa kanyang maluwalhating ministry, yung living sacrifice bilang isang handog na buhay, sana ialay ko, gamitin ko po ito ng Diyos. Tapos verse 12, Magalak kayo sa pag-asa, maging matiisin sa kapikatian, matyaga sa pananalangin. Roma chapter 12 po ay malapit po sa unang Thessalonica chapter 5. So itong verse, magalak kayo sa pag-asa, maging matiisan sa kapikatian, matyaga sa pananalangin. Saan po ito malapit? So 1 Thessalonica chapter 5 verse 16 to 18. Magalak kayong lagi, manalangin, walang patid. Sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo. Yung unang Thessalonica chapter 5, so yun po yung malapit po sa Roma chapter 12. So pumunta po tayo sa galit, unang Thessalonica. Unang Thessalonica chapter 5. Verse 14. Chapter 5 verse 14. Mga kapatid, aming isinasamo sa inyo na inyong parangalan ng mga tamat, palakasin ng mahihinang loob, alalayan ng mga mahina, at maging matiisin kayo sa lahat. Tiyakin ninyo na ang sino mang ay huwag gumanti ng masama sa masama. Kundi lagi ninyong naisin ang mabuti para sa isa't isa at sa lahat. 16, 17, 18. So basahin po natin. 3, 2, 1. Magalak kayong lagi, manalangin kayong walang patid, sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. 19. Huwag ninyong patain ang ningas, okay? Ningas ng Espiritu. Ningas ng Espiritu. Yung ningas po ay apoy, di ba? Apoy. May apoy ba tayo? May apoy pa ba kayo sa inyong puso? Dapat may apoy. Ito po yung mga maalap na yung sikap para sa Diyos. Gusto kong mamatay para sa Diyos. May apoy pa kayo? Ready na ako. Ready na akong mamatay para sa katooban niya. Iala yung sacrifice, yung living sacrifice ay dapat handang patay. Living sacrifice ay handog sa Diyos. Ialay sa Diyos. Kung ayaw patayin, kung ayaw mamatay, paano ialay sa Diyos? Gusto ng Diyos susunugin tayo. Ialay.
yung may apoy, dapat mapuno po tayo ng biyaya ng Diyos. Si Hesus Kristo, isang tagapaglikha sa buong mundo, ay namatay para sa Diyos. Una sa lahat, sino po yung namatay para sa atin? Si Jesus. Inialay po niya yung kanyang sariling katawan para sa akin. Hindi po tayo muna, siya muna nag-alay. Siya muna nagbigay, siya muna umibig sa atin, hindi tayo. Hindi po ito unfair. Siya muna umibig sa akin, kaya sabi ng Diyos, ikaw din, ibigin mo ako. Inialay po ni Jesus yung kanyang sariling katawan bilang isang handog pangkasalanan. Ngayon, hinihingi ng Diyos sa atin, ikaw din, ialay mo ang inyong sarili. Ayaw natin ialay? Isipin po natin muna kung gaano kalaki po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Para makaroon din po tayo ng kusang loob, ano ang isusukuli? Ano ang isusukuli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ito po yung living sacrifice. Ano ang ibibigay? Ano ang iaalay? So verse 16 to 18 po. So dati po na-explain ko po ito sa inyo, 3 verses. Mag-alala kayong lagi, manalangin kayong walang patid, sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo. Napakahalaga po ito. Ito po yung 3. Okay? Mag-alala kayong lagi. Paano po ito mangyari? Masakit po. May sakit sa buhay po natin, may pagsubok sa buhay. Paano po tayo mag-alak lagi? Parang imposible po ito. Ano po yung sinabi ko sa inyo? Ano po yung connection po ito? Okay. Yung mag-alak kayong lagi, saan po ito connection? Kinalaman sa salvation. So, para mag-alak po tayong lagi, kailangan po natin ma-remind lagi patungkol sa ating salvation. Ligtas na ako. Kahit ano mang mangyari, so may pag-asa na ako makapasok sa langit. Yan po yung pinaka-foundation po ng ating kagalakan. May sakit, ligtas na ako, handa na ako. Okay? Handa na ako. May inihanda ng Diyos para sa akin magandang lugar sa langit. Okay? Kahit lubog na lubog po tayo sa daming mga problema sa buhay, yung salvation ay kailangan po natin i-remind lagi. Doon po, pwede po tayo mag-alak pa rin. Lagi. Kaya Propeta Habakuk, anong sabi ni Propeta Habakuk? Okay? Yung puno ng igos, walang bunga, walang bulaklak, walang bunga sa bukid. Okay? Puro wala. Pero may kagalakan pa rin po siya. Nagagalak pa rin. Saan po siya nagalak? Puro wala. Puro problema sa buhay. Pero si Habakuk, saan po siya nagalak? Saan po siya nagalak? Sa sitwasyon o sa kaligtasan? Sa kaligtasan. Okay. Kung sa sitwasyon lang po tumitingin, so magagalak po tayo o umiyak tayo? Umiiyak. Aray. Patay. Daming problema. Kapag doon po tayo tumitingin sa mga problema, sa sitwasyon, magalak kayong lagi, ay imposible po ito. Sa Bible lang. Pero sa buhay natin ay hindi ganito. Pero sa kaligtasan po tayo tumitingin, ito po ay mangyari sa atin. Mag-alala kayong lagi. Dahil yung salvation, mawawala po ba yung salvation? Hindi po mawawala. Tapos, yung pangalawa, manalangin kayong walang patid. So, anong lesson po dito? Ano po ang inire-remind po ng itong talata po sa atin? Kapag nakita po natin, manalangin ka, walang patid, ano ang dapat pumasok sa ating isip?
mahina ako, mahina. Yung verse po ito, manalangin kayong walang patid, ay nagre-remind po sa atin ng ating kahinaan. Mahina ako, kaya kailangan ako lumapit sa Diyos lagi. Prayer. Kung walang prayer, walang mangyayari. Hindi ko kaya. Prayer without ceasing. Ibig sabihin, mahina ka. Mahina. Okay? Baby pa, mahina pa, kaya lumapit ka sa aking lagi. Walang patid. Always. So, ibig sabihin, kung hindi ka nagpo-pray, anong ibig sabihin? Kung hindi ka nananalangin, anong ibig sabihin? So, iniisip mo na, hindi ko kailangan yung prayer. Hindi ko kailangan yung tulong ng Diyos. Kahit walang tulong, gabay ng Diyos, kaya kong gawin ito. Under my control ito. Lahat ng sitwasyon, under my control. Kaya no need prayer. Yun po yung ibig sabihin kung walang prayer. Lahat po ng mga naramdaman na mahina ako sa faith. Wala akong wisdom. Wala akong mga energy. Wala akong power. Saan po tayo lumalapit? Sa Diyos lagi. Kaya manalangin kayong walang patid ay nagbibigay sa atin ng reminders, mahina ka. Kaya lagi lumapit ka sa Diyos. Yung pangatlo, sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo. Anong lesson po dito? Anong remind po ito sa atin? Sa lahat ng bagay, ibig sabihin, sa lahat ng mga nangyayari, sino po yung kumikilos? Ang Diyos ang kumikilos. Para sa kabutihan po natin o para mapahamak po tayo? Para sa kabutihan po natin. Ang Diyos po ay kumikilos sa lahat ng sitwasyon. Minsan, mahirap ito maintindihan. Sa lahat ng bagay, ang Diyos ay kumikilos, mahirap ito maintindihan ng ating utak. Okay. Bakit ito ang nangyari sa akin? Bakit? Di ba nahirapan tayo sa daming mga nangyayari? Okay? Yung mga anak, mga disgrasya, yung sakit. Okay? Minsan yung mga mahal po natin sa buhay ay kinukuha ng Diyos, maaga. Okay? Doon po, tampo tayo sa Diyos. Tampo. Sumasama yung loob natin sa Diyos. Bakit ganito? Okay? Mahirap ito maintindihan. Kaya wag po ninyo sikapin maintindihan sa itong ulo. Wag po ninyo sikapin maunawaan sa ating maliit na utak. Ang pagkilos ng Diyos ay hindi pwede maipaliwanag sa maintindihan sa ating maliit na utak. Parang dagat po siya. Parang malawak na sky. Ano lang? Believe lang, believe. Okay? Sa lahat ng bagay, ang Diyos ay kumikilos. Pagkalipas ng matagal panahon, pagkalipas ng mahabang panahon, doon malalaman mo. Okay? Ngayon, mahirap maintindihan. Ngayon. Okay? Ngayon, anong gagawin po natin ngayon? Believe lang. Believe. Trust. Believe. And obey. Tuloy-tuloy po tayo. Kahit hindi naintindihan, okay lang. Imposible po yan. Okay? Basta magtiwala ka lang, ay tuloy-tuloy ka sa inyong paglilingkod sa Diyos. Kahit hirap ka man ngayon, tuloy-tuloy ka. Kung ganon, darating po yung panahon na malalaman mo yung reason. Bakit hinahaya ng Diyos ito sa atin? Sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo. So verse 21, kundi subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, panghawakan ninyo ang mabuti,
Layuan ninyo ang bawat anyo ng kasamaan. Di ba malapit po ito sa Roma chapter 12? Okay? Layuan mo ang bawat anyo ng kasamaan. Kapuotan mo yung mga masama. Panghawakan mo yung mabuti. Panghawakan ninyo ang mabuti. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Kaya pag-ibig, tapos yung kabanalan, tapos pagsisikap, maalap na spirito, pagsisikap. Yung pinakamataas na level po sa ating, o mahirap na level sa ating Christian living ay, tingnan po natin sa Roma chapter 12. Verse 14. Ano ang pinaka-mahirap na level? Pinaka-mataas na level. Ito po yung pinaka-mataas, high level po ito. Verse 14. Basahin po natin. 3, 2, 1. Pagpapalain ninyo ang mga umusik sa inyo. Pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Ito po yung pinaka-mataas na level. Okay? Ano ang ginagawa natin yung mga inuusik sa atin? Okay? Pag may umuusik po sa atin, anong ginagawa natin? Nagagalit po tayo. Laban tayo, laban. Fighting. Philippine Life Word Mission, fighting. Kaya lagi laban. Ganun po ba? Fighting. Pag may umuusik po tayo, ano? Fighting tayo? Fighting? Isang ipin, dalawang ipin. Isang mata. Sige, come on. Baby Christian, baby Christian. O maaari po, umiyak ka, umiyak. Ay, bakit ganito? Maraming umusik sa akin. Anong mali ko ginawa? Okay? Nag-church lang ako. Yung gawain ng Diyos, Bible lang binabasa ko, pero pinapaalis ako ng Diyos. Umuusik sa akin, anong ginawa kong mali? Bakit ganon ginagawa nila? Umiiyak sila. Okay? Nagagalit po sila. O, nangihina. Pero anong sabi sa Diyos? Yung pag-uusik ay normal po ba o hindi sa Christian life? Normal po yan, normal. Sa lahat ng mga ibig mabuhay na may kabanalan ay dadananas ng pag-uusik. Kung walang pag-uusik, yun ang problema sa iyo. Kung walang pag-uusik po ngayon, kung walang umuusik sa inyo ngayon, may problema sa Christian life mo ngayon. Kung walang pag-uusik. Kung walang umuusik ka, kung walang umuusik sa inyo, may problema ka sa Christian living. Kung may umuusik sa inyo ngayon, normal po yan. Ayos na yung Christian life mo ngayon, kaya may umuusik sa inyo. Okay. Bakit walang umuusik? Dahil tahimik ka lang, hindi ka nag-evangelize, kaya walang umuusik. Bakit umuusik sa inyo? Dahil sumasali ka sa kanilang ginagawa, kaya walang umuusik sa iyo. Yung compromise na Kristiyano, yung mga silent Kristiyano ay walang umuusik. Tahimik lang lagi, tahimik. Walang maalap na spirito. Pero yung mga gising na Kristiyano, binubuka yung bibig, lagi mga nag-evangelize, kahit ayaw man nila o hindi, tapos hindi sumasama sa kanilang ginagawa, kaya nagagalit po sila sa atin. Yung pag-usik po ay maganda po yun. Kung naunahan po natin ito po ay gawin natin. Pagpalain natin ang umuusik sa atin. Pagpapalain, bless. Dahil naintindihan po natin, bakit ganun ginagawa nila. Ganon din po tayo noon. Dati, tayo rin po ay isa sa mga umuusik. Pero ngayon, ligtas na, kaya inuusik na tayo, naintindihan po natin bakit umuusik po sila. So prayer lang, isama sila sa prayer, ipag-pray lang po sila, tapos pagpapalain.
verse 17 po. Huwag ninyong gantihan ang sino mang ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari hanggang sa inyong makakaya, makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ubaya iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat sa susulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang inyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya ay mahuaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng ganito, ay mga baga ng apoy ay ibubunton mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaik sa masama, kundi daigin mo ang mabuti ang masama. Ito po yung pinaka-highest level ng Kristiyano. Okay? Hindi po ipin sa ipin. Okay? Hindi po sa mata sa mata. Bahala ka ng Diyos. Hindi pwede ganung sinasabi ng Kristiyano. Bahala ka ng Diyos. Okay? Bless lang, bless. Bless. Maawa tayo sa kanila, maawa. Maawa. Pag inuusik ka, lumalaki yung gantimpala mo. Okay? Sila, pag umusik po sila, anong mga patong-patong sa kanilang ulo? Anong sabi dito? Uling. Okay? Baga ng apoy. Baga ng apoy ay patong-patong sa kanilang ulo. Palaki na palaki yung parusa sa kanila. Sabi ng Diyos, ako ang gaganti, hindi ikaw. Ako ang gaganti. Ngayon, kailan po? Ngayon, hindi po, sa final judgment. Sa final judgment. Ako ang gaganti, hindi ikaw. Okay? Mag-pray ka lang para sa kanila. Tuloy-tuloy ka lang sa inyong mga evangelism sa kanila. Ako ang gaganti. So, vengeance is mine. Kaya sabi po ng Panginoon Jesucristo, love your enemy. Okay? Love your enemy. Sino po yung enemy ninyo? Katabi? Yung mga kapatiran? Enemy? So, ibigin natin. Yung mga enemy natin. Yung enemy. Maawa tayo sa kanila. Sa kanilang mga pag-uusik, so padami po yung kanilang parusa. Pero sa inyong mga pagtitiis ng pag-uusik, palaki din po ang gantimpala. So, ngayon po, kahit papaano po, natapos na po yung mga dalawang sesyon patungkol sa Roma chapter 12. Yung buong chapter po ito ay punong-puno ng maraming mga magagandang lesson. Kaya pagbubulay-bulayan po natin, kung mari po, isaulo po ito, itry. Okay? 1 Corinthians chapter 13, nasa ulo na po. Tapos, itry. Ito po yung mga recommendation ko po sa inyo. Tapos, Galatia chapter 5, tapos ito Roma chapter 12. Ito po yung pinakamagandang kayamanan po sa atin. Let's pray together. Salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang biyaya at pagmamahal po sa amin. Sa biyaya mo kami nakarating hanggang sa oras na ito. Nakikita po namin kung gaano kahina kami sa aming pananampalataya at pagkakilala sa inyong harapan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, upang makita po namin ang aming sariling kalagayan sa inyong harapan, kung ano ang tamang goal po natin na inilagay niyo po sa aming harapan, kung paano po kami makakarating doon.
Ipinagtitiwalaan po namin ang aming buong buhay sa inyong mahabaging kamay, gabay at tulong ng Banal na Espiritu. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin dito upang mas maraming naliligaw na kaluluwa ay maligtas at bumalik sa inyong pagmamahal. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.